Sa unang araw ng panibagong tigil pasada ng piston, sinabi ng LTFRB na pagbibigyan na ang ilang hiling ng grupo para mapadali ang pagpapakonsolidate ng mga jeep. Pero di pa rin binabawi ang deadline at ang mga di aabot ituturing na kolorum. Saksi si Mark Salazar. Umaga pa lang kanina halos magkabalyahan na ang mga pasahero tuwing may dadaang jeep. Stress na nga ang mga papasok sa trabaho o klase sa tagal ng paghihintay ng masasakyan. Isang oras na po. Isang oras nandito ka na yan? Opo nga eh. Siguro mga 7:40 nandito na po ako. 8:20? Abala din siya. Kaso nga lang, syempre maintindihan mo rin yung mga driver din po eh. Ang ilang jeepney driver bumiyahe muna ng isang ruta para magkaroon ng kita. Sa ikot lang, pang bili na lang pagkain. Uwi na rin. Itong biyahe lang na to. Aba, mahalaga yung pinaglalaban namin to. Itong kabuhayan namin to. Sana manawaan nyo kung bakit kami po humantong dito. Ayaw din naman natin na mag-suffer ang ating mga pasahero sa ubod ng mahal na magiging pamasahe. Sapagkat pag nawala po ang mga UB, pag nawala po ang mga jeep, ang batay sa ating nakuha datos ay aabot po ng 35 pesos yung minimum na pamasahe. 600 bus ang inihanda ng MMDA para magbigay ng libreng sakay. Pero 56 na lang ang dinispatch para sumaklolo sa mahigit 1,000 pasahero sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Kami bilang mga pasahero, sinasamahan talaga namin yung mga super, yung mga operator doon sa paglaban doon sa jeepney phase out. Tingin ko yung mga agam-agam doon sa konsolidasyon, kailangan pong pag-usapan ng gusto para po hindi natatakot yung ating mga super. Sa harap ng LTFRB, nagpikit ang piston para ipaliwanag kung bakit itinuloy nila ang 2 araw na tigil pasada. Kahit pa nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ng bawian sa December 31 deadline para sa pag-consolidate o pagbuo ng mga kooperatiba ng mga operator. Nagulat tayo sa pahayag ni BBM na sabi niya hindi na pwedeng may stain yung usapin ng programa ng gobyerno. 25% pa lamang ang nakakapag-comply sa hanay po ng mga jeep at halos umaabot ng 36% o 35% sa mga UB Express. Kaya ibig sabihin niyan, ang tumatakbo sa buong bansa ay mga traditional jeepney pa rin. Bago magtanghali, inimbitahan sila ng chairperson ng LTFRB para sa isang closed-door meeting. Inabot ng mahigit 2 oras ang pag-uusap. At pagkatapos ay sinabi ng LTFRB na papayagan nila ang ilang hiling ng piston. Pinadali na ang consolidation kung saan ORCR at petition na lang ang kailangan. 2 hanggang 3 kooperatiba na ang pwedeng bumiyahe sa isang ruta sa halip na isa. Imbis na 15, 10 na ang minimum na miyembro ng isang kooperatiba. Hindi na sisingilin ang mga nakaraang multa at hindi na rin kailangan bumili ng bagong jeepney kahit rehabilitated na lang. Bumuo lang po sila ng kooperatiba, wala pong jeepney phase out, hindi po sapilitan ang pagbili ng mga modernized jeepneys, makakabiyahe po ang mga traditional jeepneys as long as roadworthy po ito. Bagamat sinasabi ngayon ng LTFRB na hindi necessary na bumili kami ng mamahaling mga unit, pero ang sabi ko maglabas kayo ng isang executive order na katunayan. Sa datos ng DOTR, 26% pa lang ng mga pampublikong sasakyan ang nag-consolidate sa Metro Manila. Dahil wala pa ring atrasan ng deadline, ituturing na mga kolorum ang mga jeep na hindi nakasali o nakabuo ng kooperatiba. Pangamba ng piston. Kinatatakot natin na magkaroon ng transport crisis. Hindi yan mangyayari, sabi ng DOTR, kahit pasasabay ito sa pagsasara ng Philippine National Railways simula Enero dahil sa North-South Commuter Railway Project. Karamihan ng mga major thoroughfares natin, karamihan ng mga major roads sa Kamaynilaan ay meron ng consolidated. Maglalabas din daw ng special permit para sa mga bus na pwedeng sakyan ng mga pasaherong hindi makakapag-tren. Tuloy naman ang tigil pasada ng piston bukas. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.